Sabihin, pero kung nasa ating panalangin, mga kapatid, talagang pinalangin sa mga anak, Espiritu Santo. Amen. Isang pagpalang umaga ulit, grade 6 Rizal. Magandang umaga po, Bini-Bini. Bago tayo mag-umpisa, meron akong inihanda pang pasigla ngayong araw. Pamilyar ba kayo sa kanta ng salan? Opo! Say! Alam niyo ba kung paano yung kantahin? Opo! Okay, tayo ba kakanta ngayon? Isa, dalawa, tatlo. Saging-saging, mangga-mangga, papaya, papaya. Pagsama-samahin, paghalu-haluin, fruit salad, fruit salad. Isa pa, isa. Sa ikalawang pagkakataon ay pabilisan na. Nandalo ba kayo? Oo! Isa, dalawa, tatlo. Saging-saging, mangga-mangga, papaya, papaya. Pagsama-samahin, paghalu-haluin, fruit salad, fruit salad. Busa, ito naman yung alam ko. Salamat. At bago natin talakayin ang ating pagkakataon ngayon, sino ang nakakaalala sa tinalakay natin kahapon? Siya yung pabula. Oh, tama. Tungkol sa pabula. Ano ang panong pabula na ating tinalakay kahapon? Tungkol po kay asan at mali. Tama. Ang ating tinalakay kahapon ay tungkol sa pabula at kwento tinalakay natin ay tungkol kay asan at kay mali. At ngayon naman, tungkol tayo sa ating bagong atin. Pero bago yan, meron ako dito, larawan. At sa larawan ito, meron tayong mga nawawalang letra sa mga pasagot. Ano sa tingin niyo? Ang nawawalang letra dito. Ano dito? Ano nawawalang letra? A. Tama. At dito naman, G. G. Dito, N. At anong salita ang nabuo niyo? Saging. Saging. Anong pwedeng salita ang pwede ninyo mailarawan sa saging? Matamis. Matamis. Ano pa? Masarap. Masarap. Butas. Butas. Anong kulay nito? Dilaw. Ito ay kulay dilaw. At ngayon naman, meron ditong papel kung saan pupuin ninyo ang kulay nito. Bibigyan ko sa inyo bibigyan ko kayo ng 2 minuto para pinupuin ang inyong naliwanag ba? Oo! Tapos na ba? Oo! Mahusay. Pagkatapos ninyong buuin ang kulay nito, ano ang nabuo nyo? Saging! Saging! Kawin po tayo ba ang saging? Oo! Mahusay at kumakain kayo ng saging. Alam mo ba na ang saging ay mayroong alamat? Hindi po! Kaya ngayong araw, tayo natin ang tungkol sa alamat ng saging. Pero bago yan, meron tayo mga binulong mga letra nito. At ating nyo itong bubuin. Sino ang maaaring makabuo sa unang letra? Sa unang salita? Karin? Tama ba? Opo. Ano ba ang kahulugan ng hero? Ang kahulugan ng hero ay sinta o pinamaman. Para sa ating pangalawang salita, sino ang maaaring makabuo? Yes, Miss Dear?
Buksan. Basahin. Mayumi. Kahulugan ng mayumi ay mahinhin o mahinan. At sa panghuli, sino maaaring makabuo? Halil. Husay. Basahin ang salita. Tumatanglaw. Lugar ng tumatanglaw ay kalimutan. At ngayon, nalaman natin ang mga iba't ibang salita at bigyan natin kahulugan. Tayo dadako na sa alamat na salita. Meron akong video dito na inyong papanoorin at pagkatapos inyong panoorin ay meron ako katanungan na hindi handa. Maliwanag ka? Oo. At ngayon katapos inyong panoorin ang ito na alamat ng salita. Ang katanungan ko ay ano ulit ang pamagat ng ating alamat? Alamat ng saging. Alamat ng saging. Tungkol saan ang kwento alamat ng saging? Tungkol sa ibigay na prinsesa na prinsesa. Sino ang mga tauhan dito? Prinsesa si Lala. Pero yung maganda na prinsesa. Ang alamat ng saging ay tungkol sa isang magandang prinsesa na nakatira sa isang kaharian at ang pangalan ng prinsesa ay si Maria Maganda. At isang araw, habang nagpupuling-puling ang prinsesa sa kanyang pamangkin, nakita niya ang prinsipe. At nakita din siya ng prinsipe. Nagkatinginan na ang dalawa at sila ay kumain sa isa't isa. Pagkatapos ng anak na yun, araw-araw na nakikita ang prinsesa at ang prinsipe sa kantinang prinsesa. Gabi. Isang gabi, habang nag-uusap ang dalawa, ang prinsesa at ang prinsipe, sabi niya na mabango at magaling daw ang kanyang mga bulaklak sa kanyang hardin. Tapos sabi naman ng prinsipe na mas maganda daw ang kanilang hardin sa kanilang harian at nabuo ang katanungan sa isip ng prinsesa. At tinanong niya ito sa prinsipe kung saan ba ang kanilang harian. Ngunit ang sabi ng prinsipe na ang kanilang harian ay walang tao ang makakalating doon. Ang mga tao ang pwedeng makalating sa kanilang harian. At pagkatapos ng kanilang pag-iisip, nakaalam ng prinsipe na siya ay ngunit ang prinsesa, hindi siya kilala ng prinsesa at tinanong ito na kailangan niyang bumili. At sinabi na prinsipe na kailangan na daw bumili dahil hindi ko siya kung saan ng harian ay hindi siya makakamali sa harian ng prinsesa. At sumapit na ang harian at kailangan talagang bumili ang prinsipe ngunit mapilit ang prinsesa at nangilip niya ang prinsipe sa kanyang kamay. At sumapit na ang ating gabi, unti-unti nawala ang prinsipe at nagulat ang prinsesa. Nakusunod na nagdaho ang prinsipe, nagulat ang prinsesa na kamay na lang ang prinsipe ang nagdalas sa kanyang katawan. Pagdalas sa gulat ang prinsesa at pag-isip na nito, ipaon ang kamay ng prinsipe sa katawan. At pagkatapos ng ilang araw, pinalikan ng prinsesa ang
hindi ka ang prosesa doon. Ang unang sabi ang unang buwan ng buwan, at doon tapos sa anak ng sabi. At ngayon ay nalamin ang hulugan ng alamat. Pakibasa. Ang alamat ulit sa wikang Ingles ay isang uri ng balita ng mga kahit ang isip lamang ay may kahit ang kalokohan ang umatalakay sa pinagmulan ng isang bagay, lugar, nangyayari o kung hindi mo nakaloob sa isang alamat ang hinihingan o kapahingan ng ating mga lipunan. At meron ang alamat ay merong tatlo elemento at ito ay ang mga una ay ang pakibasa, simula. Ang unang elemento ng alamat ay simula. At dito naman kalooban o ipipento ang pagkakala at ang katuluan sa ang dalawa ay ang pakibasa, gitna. Ang gitna, dito naman ang kaloob ang sarili ng simulakan. Kung ganyan, ang gustuhan, dito nakikita ang hindi pasapalaran ng mga pagkuhan. At ang panguli ay ang pakibasa. Dito naman ang kaloob ang kalasan at katusan ng pagkuhan. Ano ang elemento ng alamat? Simula, gitna, wakas. Tandaan, sa tulong ng bawat elemento ng alamat ay naipapakita ang mga pangyayari na sumasalapit sa kultura, tradisyon, o baliata, kalagayang panlipunan ng sa patulang Pilipino. At ngayon, para kayong gawain. Ang unang gagawin ay papakabit mo kayo sa apat na video. At inyong gagawin ay gumawa ng ibang version sa gusto ninyo na maaari magluwakas mula sa nabasang alamat. Ang paraan ng presentasyon ay sa pamamagitan ng ula-ulaan. At para sa aking gawin, 10 puntos para sa kreatibidad, 10 puntos sa sanayan sa pag-arte ay 10 puntos sa pagkakas. Ang score ay 30 puntos. Bibigyan ko kayo ng 10 puntos para sa paghahanda ng ula-ulaan. Hindi handa? Oo. Sa pagkakalimutan ng presentasyon, class, meron kreatibidad at sanayan sa pag-arte. Paano na kayong mga artista? Pagkakalit naman ng sarili. At ngayon naman, lahat ng lahat ay nagayang mataas na sino mga gustong sumagot at magsisimula tayo sa pagkakuna. Ngunit, na kailangan may dalawang magbibigyan ng sagot mula sa bawat pangkat. May hindi handa? Oo. Okay, so unang katanungan, anong aral ang inyong nakikinig mula sa isang luwang ulat-ulaan? Mahusay. Tama. Sa tingin ba ninyo, ay kahalagahan ang mga alamat? Bakit? Tama. Mahusay ang inyong mga sagot. Tama. At ngayon naman, para sa mga lugar mula sa pagkakalood ng alamat yung sabi, maaari mo sa ating pagkay ang sinong gusto ko sumagot sa ating mga katungan. Nandali ba kayo? Una, ay mga ang natutunan mo sa pinanood na alamat. Ang natutunan ko po sa alamat ng sabi ay ilalanin ng mabuti ang taong kayo pinigil kung saan siya gahinat ng ulan at huwag itago sa mga magulang kung ikaw ay may hinihinan. Sana di ipaalam sa mga magulang at hindi na sa kanila. Okay, mahusay ang inyong natutunan sa pinanood mo alamat. At sa pangalawa, katanungan, mula sa natutunan na alamat, ano po kailangan ang magiging turuan? Bakit? Kahit? Sa nakatapuan ba, ang nagkakang paborito ay ilan na siya sa kapit. Ito pala rin ang nagkita ang pinsipya ang prinsesa sa Halloween. At sa pagbiling tanong ay, sa tingin mo ba, may natutunan ka ang naroon magpapanood ang alamat? Sige. Ako sa tingin ko ay mga katutunan o matulad kung saan ba nagula ang prinsipya. Saan kaya nagmula? Kasi nung hindi ko siya pinakit sa pet, Hindi nga nagagawin sa kaso. Hindi
mag-alala ah. Yes, kasi ano saan ang kanya? At tingnan naman, paano yung mga gawain? Ano to? Gumawa ng code sa isa o papel mula sa napanood na alamat sa gamit ang elemento ng alamat. Ano ulit ang elemento ng alamat? Ito ay ang Simula, gitna, labas. bibigyan ko kayo ng 10 minuto para gawin ang inyong gawain. Tapos na ba ang lahat? Oo. Pagitaas na inyong papel. Okay. At para sa inyong sakta, agad ibasa. Gumawa ng sarili na lahat gamit ang iyong pangalan. Isulat sa buong papel at ipasa sa susunod na ating pagkikita.